Unang Korinto, unang kabanata. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman, gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob, na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sapagkat ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ni numan na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Judyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Gentil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapuwat sa Kaniya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Ikalawang kabanata. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo na patotoo ng Diyos. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig.
At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapuat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kaniya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kaniya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kaniya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapuat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. 3 kabanata. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa Espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos? At ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, niyang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapuat kung ang sinumay magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kaniyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kaniyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat,
hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuan. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ni Numan sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Kefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ika-4 na kabanata. Ipalagay nga kami ng sinuman ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Datapuwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman, hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi, at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapuwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal na nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay, bagamat inuupasala ay kami nangagpapala, bagamat mga pinag-uusig ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamanhik ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang na nga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Ang mga iba nga'y nangagpapalalo na waring hindi na ako mapapariyan sa inyo. Ngunit ako'y paririyan agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon, at aking aalamin, hindi ang salita ng nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririyan baga ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan? 5 kabanata. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga Gentile, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kaniyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo, at ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura.
sapagkat ang kordero ng ating Paskua ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga'y pangilin natin ang pista hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakyapid. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakyapid sa sanglibutang ito, o sa mga masasakim at mga manglulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangang magsialis kayo sa sanglibutan. Datapu at sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakyapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayo o manglalasing o manglulupig. Sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapuat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ika-6 na kabanata. Nangangahas baga ang sinuman sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya ay magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang manghahiya kayo. Ano diyata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid, kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawan ng kalikuan at nangagdaraya at ito'y sa mga kapatid ninyo. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakyapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain, ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapuat ang katawan ay hindi sa pakikiapid kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. 7 kabanata. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapuat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kaniya ay nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil
Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kani-kaniyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa ay ayon sa paraang ito at ang iba ay ayon sa paraan yaon. Datapuat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Datapuat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kaniyang asawa. Datapuat kung siya ay humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa kaniyang asawa, at huwag hiwalay ang lalaki ang kaniyang asawa. Datapuat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad, at gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sinumang taong tuli na? Huwag siyang maging di tuli. Tinawag baga ang sinumang di tuli? Huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kaniya. Ikaw bagay alipin ang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alaala, kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kaniya. Ngayon tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasiya na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan, sa makatuwid bagay mabuti ngang ang tao ay manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapuat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman, at ibig ko sanang kayo'y iligtas. Ngunit sinasabi ko ito mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak, at ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagalak, at ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari, at ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Datapuat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Ngunit kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang,
At kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Subalit ang nananatiling matibay sa kaniyang puso na walang kailangan kundi may kapangyarihan tungkol sa kaniyang sariling kalooban at pinasiyahan sa kaniyang sariling puso na ingatan ang kaniyang sariling anak na dalaga ay mabuti ang gagawin. Kaya nga ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti at ang hindi nagpapahintulot na siya ay mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kaniyang asawa, ngunit kung patay na ang kaniyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. 8 kabanata. Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapuat kung ang sinuman ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganangatin ay may isang Diyos lamang ang Ama, na buhat sa Kaniya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kaniya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhas ay mahina ay nangahahawa. Datapuat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Datapuat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kung makita ng sinumang ikaw na may kaalaman na nakikisalaw sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kaniyang budhi kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kaniya ay namatay si Kristo. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat ng kaniyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya, kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamangkati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. 9 na kabanata, hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Sinong kawal ang magpakailan paman ay naglilingkod sa kaniyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat, sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigik ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal
ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting pala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking ganting pala? Na pagka ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nagaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gayang nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina ako'y nagaring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakuwil. 10 kabanata. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na itong ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mangagbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapu at tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag upang ito'y inyong matiis. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan.
sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana. Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan, o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentile ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon, tayo bagay lalong malakas kaysa Kaniya? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ni Noman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin niyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Datapuat kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba, sapagkat bakit hahatulan ng kalayaan ng budhi ng iba? Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. 11 na kabanata. Maging tagatulad kayo sa akin na nagaya ko naman kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapuat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nanalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo. Datapuat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kaniyang ulo, niwawalan ng puri ang kaniyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kaniyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pag-upit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pag-upit o paahit, ay maglambong siya. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo, palibhas ay larawan siya at kaluwalhatian Diyos, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Datapuat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ng babae sa Diyos ng walang lambong? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapuat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Datapuat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Datapuat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon,
Sapagkat sa inyong pagkain ang bawat isa ay kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. Ano? Wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuat siya sa atin ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapuat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapuat kung tayo'y hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain ay maghintayan kayo. Kung ang sinoman ay magutom, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol at ang iba ay aking aayusin pagparian ko. 12 na kabanata, ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil, at wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapuat iisang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapuat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapuat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapuat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba ang mga kaloob na pagpapagaling sa isang Espiritu. At sa iba ang mga paggawa ng mga himala at sa iba'y hula at sa iba ang pagkilala sa mga Espiritu at sa iba ang iba't ibang wika at sa iba ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapuat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kaniyang ibig. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapuat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kaniyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapuat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan
na inaakala nating kakaunti ang kapurihan. Sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapuat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay mga karoon yung magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. Datapuat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. 13 na kabanata. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapuat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nangakakakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya, datapuat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayoy malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayoy nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapuat ngayoy nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 14 na kabanata. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyo pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Datapuat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika, datapuat lalo na ang kayo'y magsipanghula. At lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumarian sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag o ng kaalaman o ng panghuhula o ng aral. Kahit ang mga bagay na walang buhay na nagsisitunog maging plauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan,
paanong matatalos ang inyong sinasalita, sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan at walang di may kahulugan. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. Gayon din naman kayo, nayam kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng siya nawa sa iyong pagpapasalamat, palibhasa ay hindi nalalaman ang inyong sinasabi? Sapagkat ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwat ang iba'y hindi napapagtibay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuwat sa pag-iisip kayo'y mangagpakatao. Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay magsasalita ako sa bayang ito. At gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi ba nila sasabihin kayo'y mga ulol? Datapuwat kung ang lahat ay nagsisipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos, na sasabihing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipo ng bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging 2 o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapuwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya ay magsalita sa kaniyang sarili at sa Diyos. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita at ang mga iba'y mangagsiyasat. Datapuwat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo ay tumahimik ang nauuna, sapagkat kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa upang ang lahat ay mga tuto at ang lahat ay maaralan ng mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila ay walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila ay pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Kung iniisip ni Noma na siya ay propeta o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Datapuwat kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Datapuwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. 15 na kabanata, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipan ng palataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan.
At siya ay napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinagusid ko ang iglesia ng Diyos. Datapuwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagalkay sa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila ay gayon ang aming ipinangangaral at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapuwat kung walang pagkabuhay na magulit ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. At kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiyasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapuwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapuwat ang bawat isa'y sa kaniyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kaniyang pagparito. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Datapuwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko na ng lahat ng mga bagay sa kaniya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila ay binabautismuhan dahil sa kanila? Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawat oras? Ipinahahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mga mamatay. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag mangagkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Datapuwat sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ng mga patay at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Ikaw namang ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang na marahil ay trigo o ibang bagay. Datapuwat ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa.
Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapuwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapuwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ika-16 na kabanata, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sinumang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. At kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila'y isasama ko. Ngunit ako'y paririyan sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat magdaraan ako sa Macedonia. Datapuwat marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa Taginao upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon. Sapagkat hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay, sapagkat inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon kung itutulot ng Panginoon. Datapuwat ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasain nyo na walang pangamba, sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman. Sino man nga ay huwag humamak sa kaniya, kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kaniyang paglalakbay, upang siya'y makaparito sa akin, sapagkat inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid. Ngunit tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamanhik ko sa kaniyang malabis na siya'y pumarian sa inyong kasama ng mga kapatid. At sa anumang paraan ay hindi niya kalooban na pumarian ngayon, ngunit paririyan pagkakaroon niya ng panahon. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ipinamamanhik ko nga sa inyo mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas ay siyang pangunahing bunga ng Akaya at nangagsi talaga sa paglilingkod sa mga banal. Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaiko, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. Sapagkat inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo. Magsikilala nga kayo sa mga gayon.
Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabi sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuil siya, Maranatha. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawang lahat, siya nawa.